Ang pinakamahirap na sining sa mundo ay hindi ang pag-iyak sa gitna ng entablado, kundi ang pagngiti sa harap ng taong pumatay na sa iyong kaluluwa. Napatayo ng tuwid si Feliciana nang marinig ang pagbukas ng pinto ng library. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisingi at isiniksik ang gintong relos sa bulsa ng kanyang suot na bestida. Ang bawat hibla ng kanyang pagkataw ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang muka. Sa paglabas ni Donato, ang kanyang asawa ay mukhang isang perpektong Ginoo. Maayos ang suot na taksido, may malambot na ngiti, at ang mga mata ay tila puno ng pagmamahal. Isang balat kayo na sa loob ng 10 taon ay naging kanlungan ni Fia, ngunit na yon ay naging isang madilim na bilangguan. Kanina ka pa ba dyan? You look pale. Is something wrong? Ang boses ni Donato ay puno ng huwad na pag-aalala habang lumalapit siya kay Feli. Naramdaman ni Fia ang malamig na haplos ng kamay ng asawa sa kanyang balikat, isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. I'm fine, Donato. Napagod lang siguro ako sa paghahanda para sa dinner natin. Mahinang sagot ni Fia. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng asawa dahil natatakot siyang makita nito ang apoy ng put na naglalagablag sa kanyang kalooban. You should rest more on. Masyado mong iniintindi ang minahan. Don't worry, Mama and I will take care of everything, sabi ni Donato bago idampi ang isang mabilis na halik sa ni Feli. Ang halik na iyon ay kasing pait ng abdo. Sa bawat segundo na kasama niya ang asawa, naramdaman ni Feli ang unti-unting pagguho ng kanyang katinuan. Ang mansyon na dati ay puno ng tawanan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tila ba ang bawat pader ay saksi sa kataksilang nagaganap. Naupo sila sa hapagkainan kasama si Doña Imelda. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling putahe, ngunit para kay Fia, ang bawat subo ay tila buhangin na mahirap lunukin. Ang kanyang biyenan ay marang, yang nakaupo sa kabisera. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pandidiri sa tuwing titingin sa kanya. Feliciana, I hope you're ready to sign the delegation papers tomorrow. Ang kumpanya ay nangangailangan ng mas matatag na lider. Ato at dahil asawa ka ni Donato, kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya Alvarez. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talas ng labaha, walang bakas ng pagmamahal. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kung hindi dahil sa anak ko, hindi mo mapapatakbo ang minahan ng papa mo ng ganito katagal. Naramdaman ni Fia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang sugatang puso. Alam niyang ang pagsasakripisyo na sinasabi nito ay ang tuluyang pag-agaw sa huling alaala ng kanyang ama. Sa gitna ng pagkukunyari tanging ang tunog ng pagtama ng mga kubyerto sa porselana ang namamayani isang malungkot na ritmo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Nang matapos ang hapunan, nagtungo si Donato sa banyo upang maligo. Naiwan si Feli sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa coat ng asawa na nakasabit sa upuan. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa kanya na lapitan ito. Sa loob ng bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang sulat kamay, puno ng malanding pananalita at mga pangakong kailanman ay hindi ibinigay ni Donato sa kanya. I can't wait for her to be gone, Donato. After tomorrow, the mines will be ours, and we won't have to hide anymore. I love you. Marcella. Nabitawan ni Fia ang papel ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang hangin sa silid ay tila nauubos. Ang katotohanan ay hindi lamang sumampal sa kanya, kundi tuluyan ng bumura sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid, narinig niya ang pag-off ng shower. Kasunod nito ay ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ni Donato, suot ang kanyang silk robe, bakas ang kapayapaan sa kanyang muka na tila walang anumang kasalanang ginagawa.
Hon, bakit kising ka pa? Tanong ni Donato habang papalapit sa kanya. Tumingala si Fia, ang kanyang mga mata ay nagnaningning, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Nag-iisip lang ako, Donato, kung gaano karaming kasinungalingan ang kaya mong itago sa ilalim ng isang niti. Napatigil si Donato. Ang kanyang niti ay bahagyang nanginig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato, handang dumurog sa sinumang unang bumitiw. Hindi dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana ni Don Alvarez, ay ikaw na ang may-ari ng tadhana ng pamilyang ito. Matuto kang yumukod, Feliciana, dahil ang kayamanang ipinagmamalaki mo ay isang malaking basura kung wala ang apelido ng anak ko. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing lamig ng marble na sahig ng terrace. Bawat salita ay tila isang hagupit na nagiiwan ng bakas sa pagkatao ni Fia. Maagang maaga pa ay heto na ang kanyang biyenan Marang, yang nakaupo habang humihigop ng mamahaling tsaa, samantalang si Fia ay abala sa pag-aayos ng mga paboritong orkidya ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, sumisimbolo sa kanyang sipag at pagmamahal sa lupang ito, habang ang matanda ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri, tila ba si Fia ay isang peste na sumira sa ganda ng kanilang hasyenda. Mama, ginagawa ko po ang lahat para sa minahan. Hindi ko po kailanman nakalimutan ang obligasyon ko sa pamilyang ito. Mahinang sagot ni Fia, habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumaon ang kanyang mga kuko sa basang lupa. Naramdaman ang lamig nito na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang sariling libingan. Ang bawat haplos niya sa mga halaman ay isang pagsisikap na huwag sumabog sa harap ng babaeng matagal nang nagnanakaw ng kanyang kapayapaan. Obligasyon, huwag mong gamitin ang salitang yan sa harap ko. Padabog na ibinaba ni Doña Imelda ang tasa. Ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Utang mo sa amin ang lahat, Feliciana. Nung mamatay ang ama mo at muntik nang makuha ng mga creditors ang minahang ito, si Donato ang sumagip sa iyo. Pinakasalan ka niya dahil sa awa, kaya huwag kang magmalaki. Kung may mga papeles na kailangang pirmahan, pirmahan mo. Huwag kang umasta na tila ba ikaw ang utak ng kumpanyang ito. Naramdaman ni Fia ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay isang paalala ng huwad na kabutihang loob na ipinakita nila nung siya ay nanghihina pa. Ang awa na sinasabi nito ay isa palang dambuhalang tanikala na unti-unting pumapatay sa kanyang kalayaan. Sa likod ng kanyang mga mata, nagniningning ang mga luha ng uyam. Kung alam lang ng matandang ito na ang anak niyang si Donato ang tunay na linta na sumisipsip sa yaman ng mga Alvarez. Nabalik lamang ang diwa ni Fia nang marinig niya ang pag-ugong ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga daliri, pilit na itinatago ang putik na kumapit sa screen. Ang pangalang lumitaw ay ang manager ng kanilang katuwang na bangko. Hello, Mrs. Alvarez. I'm calling to confirm the loan application under the name of Alvarez Mines. Ang inyong asawa, si Mr. Donato, ay nagsumite ng mga dokumento gamit ang titulo ng pangunahing minahan bilang collateral. We just need your final signature for the 50 million pesos disbursement. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Fia. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding lamig na nagmula sa kanyang mga buto. 50 milyon. Ang halagang iyon ay sapat na upang tuluyang malubog sa utang ang kumpanya at ang gagamiting collateral ay ang mismong puso ng diwa ng kanyang ama. Sa isang sandali, ang lahat ng pagtitiis ni Fia ay naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging takot at naglalagablab na galit. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang putik na dumudumi sa kanyang mamahaling apron. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Doña Imelda, na no'y nagtataas ng kilay, tila naghihintay ng muling pagyuko ni Fia.
Sa kailaliman ng kanyang puso isang tanong, ang paulit-ulit na umuukit kasing pait ng abdo. Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkawasak habang ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay dahan-dahan kinakatay ang bawat haligi ng aking danggal. Huminga siya nang malalim ang kanyang boses ay naging kasing patag ng semento nang sumagot siya sa telepono. Hindi ko po alam ang tungkol sa loan na yan. I will be there in 30 minutes. Huwag kayong maglalabas ng kahit isang sentimo. Napatigil si Doña Imelda sa kanyang pag-inom, ang kanyang muka ay nabalot ng gulat at puot. Feliciana, sino ang kausap mo? At saan ka pupunta? Hindi lumingon si Fia. Sa bawat hakbang niya, palayo sa terrace, naramdaman niya ang pagbigat ng gintong relos sa kanyang bulsa. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Sa labas ng mansyon, nakita niya ang sasakyan ni Donato na papalabas ng gate. Hindi alam ng kanyang asawa na ang asawang inaakala niyang bulag ay nagsisimula na ring magbukas ng kanyang sariling bitag. Ang alaala ng isang ama ay hindi lamang nakaukit sa mga mamahaling papeles, kundi sa bawat patak ng pawis at katapatan ng mga taong kanyang pinangalagaan habang siya ay nabubuhay. Nanginginig ang mga kamay ni Feliciana habang papalabas siya ng bangko. Ang sikat ng araw ay tila nanunuyo sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay hindi kayang tunawin ng kahit anong init. Hawak niya ang kopya ng peking loan application, isang dokumentong puno ng mga kasinungalingan at isang pirma na pilit ginaya ang kanyang sulat kamay. Ang bawat kurba ng tinta sa papel na iyon ay tila mga latay sa kanyang puso, isang patunay na ang lalaking pinangakuan niyang makakasama sa pagtanda ay siya ring dahan-dahang humuhukay ng kanyang libingan. Hindi siya pwedeng bumalik sa mansyon. Alam niyang nandoon si Doña Imelda, handang sumakmal sa anumang pagkakataong maiwan siyang mag-isa. Sa halip, minaneho ni Fia ang kanyang sasakyan patungo sa kailaliman ng kabundukan, sa lugar kung saan ang bawat tunog ng barya ay may kapalit na buhay. Sa bukana ng Alvarez Mines, sumalubong sa kanya ang amoy ng basa at malamig na lupa at ang ingay ng mga makinang tila humihingi rin ng katarungan. Ma'am, Fia, bakit po kayo napadpad dito ng ganitong oras? Ang boses ni Mang Cardo, ang matandang kapatas na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa kanyang ama, ay puno ng pagtataka at malasakit. Lumapit ang matanda, ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng katapatan, puno ng mga kunot na nabuo sa ilalim ng init ng araw. Mang Cardo, kailangan ko pong malaman ang totoo. Mahinang sabi ni Fia, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin na nagdadala ng bagyo. May mga nawawala po bang kagamitan o pondo sa kumpanya na hindi ko nalalaman, pakisabi po sa akin alang-alang sa alaala ni Papa? Napatigil ang matanda, dahan-dahang inalis ang kanyang kupas na sombrero at napayuko. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng tunog ng mga martil yumula sa kailaliman ng mola. Ma'am, matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo. Si Sir Donato po, madalas siyang kumuha ng mga special delivery sa gabi. Ang sabi niya ay para raw po sa expansion ng kumpanya. Pero alam naming mga trabahador na hindi yon ang katotohanan. Binabawasan niya rin po ang pondo para sa emergency fund na mga minero. Naramdaman ni Fia ang isang matinding hapdi sa kanyang sikmura, tila ba may mga dambuhalang bato na bumabagsak sa kanyang kalooban. Ang emergency fund na yon ay binuo ng kanyang ama para sa kinabukasan ng mga anak na mga minero. Pinagnakawan ni Donato ang mga pangarap ng mga taong walang ibang sandigan kundi ang lupang ito. Pero ma'am, may isa pang bagay na kailangang malaman ninyo, bulong ni Mang Cardo habang iginigiya si Fia patungo sa isang lumang tunnel na matagal nang hindi ginagamit. May iniwan ang inyong ama na isang lihim na silid sa loob ng Tunnel 7. Sabi niya, ibigay ko lang ang susi sa inyo kapag ang mga uwak ay nagsimula ng sumayaw sa itaas ng hasyenda. Ibinigay ng matanda ang isang maliit kalawangin ngunit matibay na susi. Pumasok si Fia sa Tunnel 7.
Ang bawat hakbang niya sa loob ng madilim at mamasa-masang lagusan ay tila pagbabalik sa kanyang nakaraan. Ang tanging liwanag na dala niya ay ang munting flashlight na ang sinag ay tila pilit na humahanap ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa kisame ng tunnel ay tila regular na tibok ng isang pusong naghihingalo. Dahan-dahan niyang narating ang dulo ng tunnel kung saan nakatago ang isang pinto, ang bakal na binalot na ng lumot at panahon. Nang ilapat niya ang susi at pinihit ito, narinig ang malakas na pag-atungal ng kalawangin na bakal tila isang dain ng isang lihim na matagal nang nakakulong. Sa loob ng silid bumungad sa kanya ang ilang mga kahoy na kaban at isang lumang sulat sa ibabaw ng lamesa. Ngunit bago pa man madampot ni Fia ang sulat ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang malamig na hangin mula sa kanyang likuran. Ang katahimikan ng tunnel ay biglang binalot ng tunog ng isang marahas at maingat na hakbang sa ibabaw ng mga tuyong bato. Napatigil ang paghinga ni Fia. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalong palabas ng kanyang dibdib. May sumusunod sa kanya. May taong hindi dapat naroroon, at ang aninong sumisilip mula sa labas ng pintuan ay kasing dilim ng balak na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Ang dilim sa loob ng lagusan ay hindi kasing lamig ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mong humawak ng iyong ilaw ay siya pa lang, unti-unting nagpapalabo ng iyong paningin. Pinatay ni Feliciana ang kanyang flashlight, hinahayaan ang sarili na lamunin ang ganap na kadiliman ng Tunnel 7. Ang bawat hininga niya ay maingat at mababaw, tila ba natatakot siyang marinig ng mga pader, ang tibok ng kanyang pusong nagdadalamhati. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang marahas na pagkaluskus ng mga bato. Ang tunog ng isang taong hindi sanay sa kailaliman ng mola. Hindi ito si Mang Cardo. Ang bawat hakbang nito ay may halong pag-aalinlangan, ngunit may determine siyang sumunod. Fia, alam kong nandito ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Give me the key and let's get out of this creepy place. Ang boses na iyon ay kasing pamilyar ng sarili niyang anino. Ang boses ni Clara, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ang babaeng hiningahan niya ng bawat pait ng kanyang pagsasama kay Donato. Naramdaman ni Feli ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod, mas matindi pa sa pagod ng maghapong pagtakbo. Ang bawat alaala ng kanilang tawanan na mga gabing si Clara, ang nagpupunas ng kanyang mga luha sa tuwing pinapahiya siya ni Doña Imelda, ay tila mga bubog na ngayon ay humihiwa sa kanyang katinuan. Ang kapatid na itinuring niya ay narito sa kailaliman ng lupa, hindi upang iligtas siya, kundi upang magsilbing aso ni Donato. Clara, how could you, bulong ni Fia habang muling binubuksan ng kanyang flashlight, ang sinag nito ay tumama ng direkta sa mukha ng kaibigan. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Clara na agad ding napalitan ng isang malamig at matigas na anyo. Ang Clara na kilala niya ay naglaho na pinalitan ng isang babaeng mukhang nasisilaw na rin sa ningning ng gintong, hindi naman sa kanya. Fia, don't be so dramatic. I'm just doing what's best for everyone. Ang boses ni Clara ay walang bakas ng pagsisisi habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang kamay ay nakalahad tila naniningil. Donato promised to help my family if I find out what your father left you. You have so much already, Fia. Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin ang kailangan namin? Masyado kang madamot sa yaman na hindi mo naman kayang protektahan? Naramdaman ni Feli ang pagakyat ng isang mapait na tawa sa kanyang lalamunan, isang tawang puno ng pot at pagkasuklam. Ang bawat haplos niya sa susi sa loob ng kanyang bulsa ay naging isang sumpa. Hindi lang pala ang kanyang tahanan ng sinalanta ng mga anay, pati ang kanyang pagkakaibigan ay matagal na palang nabulok sa ilalim ng kasakiman. Ang kaisipang siya ay nag-iisa na sa gitna ng digmaang ito ay tila isang dambuhalang batong dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Madamot dahil bagusto kong protektahan ang pawis at dugo ng papa ko laban sa inyong mga linta. Ang boses ni Feli ay naging kasing talas ng patalim.
Bawat salita ay tila isang hagupit sa katahimikan ng tunnel. I trusted you with my life, Clara. I shared my pain with you, only for you to sell it to the highest bidder. Believe what you want, Fia. Pero hindi ka na makakalabas dito ng hawak ang susing yan, sabi ni Clara habang inilalabas ang kanyang sariling cellphone na may ipinapakitang video. Tingnan mo ito. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang laban na ito? Napatitig si Fia sa screen. Ang video ay kuha sa loob ng opisina ni Donato. Nakita niya si Clara at ang kanyang asawa na nagbubulungan maingat na nagpaplano kung paano nila itatago ang mga gintong bar mula sa mga audit ng kumpanya. Ngunit ang mas ikinagulat ni Fia ay ang huling bahagi ng recording, isang boses na hindi niya inaasahang marinig na nagbibigay ng huling utos kung paano siya ililigpit kapag nakuha na ang kailangan nila. Ang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Feli ay hindi galing sa takot, kundi mula sa isang naglalagablab na hangaring mabuhay at maningil. Ang bawat patak ng tubig sa loob ng Tunnel 7 ay tila naging isang hudyat ng kanyang muling pagsilang. Ang Feliciana na madaling lokohin ay naiwan na sa dilim at ang babaeng lalabas sa lagusang ito ay ang siyang wawasak sa bawat pader ng kasinungalingang itinayo nila. Minsan ang liwanag sa dulo ng lagusan ay hindi pag-asa, kundi isang bagong apoy na handang tumupok sa huling piraso ng iyong danggal. Ang marahas na pagpito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Tunnel 7, tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Fia ang mabilis na paglamig ng kanyang sikmura nang makita ang ilang anino na papalapit mula sa bukana ng mola. Ang tunog ng mabibigat na bota na humahampas sa mga bato ay kasing dumi ng balak ng mga taong nagmamay-ari niyon. Napatingin si Fia kay Clara, na no'y halatang nabigla rin at napaatras. Clara, akala ko ba tayo lang? Nanginginig na tanong ni Fia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa susing ginto sa loob ng kanyang bulsa. I told them to wait outside, Donato, hindi ito ang usapan, sigaw ni Clara, patungo sa kadiliman. Ngunit ang tanghing sumagot ay ang tunog ng pagkasa ng isang baril. Doon natanto ni Fia ang isang masakit na katotohanan sa mundong ito ng kasakiman. Maging ang mga traidor ay pinagtataksilan din. Si Clara ay isa lamang munting tain at ang tunay na mga ngaso ay malapit na siyang masilo. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Donato, isang panibagong tunog ang bumasag sa tensyon, ang marahang pag-click ng sapato sa semento, isang tunog na hindi nababagay sa magaspang na sahig ng minahan. Mula sa likuran ng mga tauhan ni Donato, isang babaeng matangkad balot na mamahaling itim na sutla at may hawak na puntas na pamaypay ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Si Senyora Victoria, ang babaeng tinitingala at kinakatay ng bawat negosyante sa rehiyon ang motel na karibal ng kanyang ama sa industriya ng pagmimina. Such a mess, Fabiola. Ang iyong ama ay kilala sa kanyang talino pero tila naiwan ka yata sa dilim. Ang boses ni Victoria ay kasing linaw ng kristal pero kasing talas ng labaha. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagsilitaw ang kanyang sariling mga tauhan mula sa mga gilid ng lagusan. Mabilis na pinalibutan ang mga goons ni Donato. Lay down your tools, gentlemen. Ang Alvarez Gold ay hindi para sa mga kamay na amoy pulbura. Nabitawan ni Clara ang kanyang cellphone sa takot habang ang mga tauhan ni Donato ay napilitang sumuko sa mas malakas na puwersa ni Victoria. Lumapit ang senyora kay Fia. Ang amoy ng mamahaling insenso at rosas ay humalo sa malansang amoy ng mola. Tumingin si Victoria sa madungis na mukha ni Fia. Ang kanyang mga mata ay walang awa, kundi puno ng pagkalkula. Come with me, Fia. Iniligtas kita sa asawa mong walang kwenta, pero alam mong sa negosyo walang serbisyong libre, sabi ni Victoria habang hinahawakan ang siko ni Fia.
Ang kanyang mga kamay ay napakaputi at napakalambot, tila hindi kailanman dumampi sa dumi ng tunay na pagtatrabaho, isang malaking kabaligtaran sa mga kamay ni Fia na puno ng putik at sugat mula sa paghahanap ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Fia ang sarili sa loob ng marang, yang mansyon ni Victoria. Ang bawat sulok ay kumikinang sa luho malayo sa madilim na tunnel 7. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, mas lalang bumigat ang pakiramdam ni Fia. Ang bawat paghigop niya ng mainit na tsaa ay tila paglunok ng lason. You have the key, Fia. At alam nating dalawa na ang gintong iyon ang tanging makakapagligtas sa iyong minahan mula sa bangkaro, simula ni Victoria, habang nakatingin sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Donato and his mother are vultures. They will frame you, destroy you, and leave you with nothing. I can provide the best lawyers. I can protect your workers. But I want 50% of Alvarez gold. Think of it as an insurance for your life. Napatigil si Fia. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pumapalo sa gitna ng katahimikan. 50%. Kalahati ng bawat pangarap ng kanyang ama, kalahati ng pawis ng mga minero ay mapupunta sa babaeng ito na tanging pakinabang lamang ang nakikita sa kanyang pagdurusa. Naramdaman ni Philly ang matinding pag-iisa sa pagitan ng asawang gustong pumatay sa kanya at ng kaaway na gustong setit ang kanyang diwa saan siya lulugar. Tumingin si Fia sa kanyang sariling mga kamay madungis, may mga sugat at nanginginig. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mabuo. Ang golden moment na ito ay hindi tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pagtuklas na sa huli siya lamang ang tanging tagapangalaga ng kanyang sariling kapalaran. You saved me from a wolf, Victoria, mahinang sabi ni Fia. Ang kanyang boses ay nagiging matatag sa bawat segundo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko ang aking sarili na maging alagang hayop ng isang leon. Ngumiti si Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Such pride, Fia. Pero tandaan mo, sa labas ng mansyong ito, ang bawat pulis at bawat kreditor ay hawak ni Doña Imelda. Wala kang ibang matatakbuhan. Patay na ako sa paningin ng mundo, pero sa loob ng silid na ito, mas naramdaman ko ang bawat marahas na tibok ng aking hininga. Nanuyo ang lalamunan ni Feliciana habang nakatitig sa malaking screen ng telebisyon sa loob ng opisina ni Senyora Victoria. Doon nakita niya ang sariling mukha, isang itim at puting larawan na may nakapaligid na puting bulaklak. Sa ibaba nito, nakasulat ang mga salitang nagpaguho sa huling piraso ng kanyang katinuan. Fabiola Alvarez, 1989-2024. Sa harap ng mga kamera nakasuot ng itim na barong si Donato, ang kanyang mga mata ay mapula at may mga luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. I lost my world. My fear was everything to me. Hikbi ng kanyang asawa sa harap ng mga reporter. Nuwit sa likod ni Donato, nakita ni Feli si Marcela. Nakasuot ito ng itim na belo, kunwari ay nakayuko sa lungkot, pero ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa likod ni Donato, isang lihim na pagmamay-ari na tila isang sampal sa mukha ni Feli. Sifia, officially you are a ghost. Isang kaluluwang ligaw na wala ng pangalan at wala ng tahanan. Ang boses ni Victoria ay kasing lamig ng semento habang pinapatay niya ang telebisyon. While you are here crying, your husband is already preparing to bury your empty casket at ang iyong kumpanya. Hindi nakapagsalita si Feli. Naramdaman niya ang matinding panging inig ng kanyang mga kamay, kaya mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng silya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa puso, kundi sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na tila ba dahan-dahang pinupunit. Ang mansyong ito na puno ng ginto ay naging kasing sikip ng isang kabaong. Why are you helping me, Victoria? Alam kong, hindi lang 50% ang gusto mo.
Mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay pira-piraso na parang nabasag na kristal. Dahil gusto kong makita ang pagbagsak ni Doña Imelda, at ikaw ang tanging susi ko, sagot ni Victoria habang iniaabot ang isang baso ng alak. Pero bago ang lahat, kailangan mong harapin ang lason na ito. Inilapapang ni Victoria ang isang tablet sa harap ni Feli. Isang pribadong mensahe ang bumungad sa kanya, isang video clip na ipinadala ni Marcela sa personal na numero ni Feli na alam nilang hawak pa rin niya. Hi, Fia. I know you're somewhere out there watching us. Ang boses ni Marcela sa video ay puno ng tamis na may halong pait. Nakaupo siya sa loob ng silid-tulugan ni Fia at Donato. Donato is so devastated. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. And don't worry about the mines. Our baby will inherit everything. Yes, Fia, I'm pregnant. Isang bagay na hindi mo kailanman naibigay kay Donato sa loob ng 10 taon. Hayaan mo na kaming maging masaya, ha? You're already dead anyway. Nabitawan ni Feli ang baso ng alak at ang tunog ng pagkabasag, yun sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagpapasya. Ang bawat patak ng likido sa sahig ay tila dugo ng kanyang namatay na pag-ibig. Ang awa na naramdaman niya para sa kanyang asawa kanina ay naglaho ng parang usok pinalitan ng isang nagbabagang determinasyon na mas mainit pa sa kailaliman ng mola. Buntis siya, bulong ni Feli, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Gusto nilang maging masaya, sige. Ibibigay ko sa kanilang isang selebrasyong hinding-hindi na malilimutan. Tumingin si Feli kay Victoria, ang kanyang paningin ay matalas na tila isang bagong hasang patalim. I accept your deal, Victoria. I'll give you the mines. Pero gusto ko sa araw ng libing ko, doon tayo magpapakita. I want to see the color of their faces kapag nakita nilang ang patay ay marunong ding bumangon para maningil. Ang pirma sa papel na ito ay hindi lamang tinta, kundi ang huling hibla ng aking katapatan sa mga taong itinuring kong pamilya na ngayoy dahan-dahan kong pinuputol para sa mga taong tunay na nagmamahal sa lupang ito. Nakatayo si Feliciana sa gitna ng isang madilim at amoy langis na garahe sa dulo ng Hacienda Malayo sa marangyang mansyon ni Victoria. Sa harap niya, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya, ay nakatipo ng 10 lalaki ang mga pinuno ng unyon na mga minero sa pangunguna ni Mang Cardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng uling at pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay nagnininging sa hindi makapaniwalang kagalakan nang makita nilang buhay ang kanilang senyora. Ma'am, Fia, akala namin ay totoong balita. Bulong ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kupas na sombrero. Handa na sana kaming itigil ang operasyon ng mola bilang pagluluksa. Huwag, Mang Cardo. Iyan ang gusto nilang mangyari, ang huminto kayo para makuha nila ang kontrol. Mahinang sagot ni Fia. Ang kanyang boses ay kasing tatag ng batong hinuhukay nila. Inilapag niya sa ibabaw ng isang kalawanging lamesa ang makapal na folder na galing kay Victoria. Nandito ako dahil may hihingin akong pabor sa inyo. This is not just for me. It's for your families and the future of Alvarez Mines. Natahimik ang buong garahe. Tanging ang malayo at mahinang ugong ng mga makina sa mola ang naririnig. Dahan-dahang binuksan ni Fia ang folder. Nakapaloob dito ang Deed of Assignment, isang legal na dokumento na dahan-dahang naglilipat ng kanyang 70% share sa kumpanya patungo sa isang kooperatiba na pagmamay-ari ng mga manggagawa. Sa bawat pagliwanag ng bumbilya, tila nababasa sa mukha ni Fia ang bigat ng kanyang desisyon. Pinipili niyang maging mahirap sa paningin ng batas, masiguro lamang na walang matitira para sa kasakiman ni Donato. Naramdaman ni Fia ang hapti sa kanyang puso habang hinahawakan ang panulat. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang pamamaalam sa buhay na kailanman ay hindi nababalik.
isang golden moment ang namayani ng hawakan ni Mang Cardo ang nanginginig na kamay ni Fia. Ang magaspang at puno ng kalyong kamay ng matanda ay nagbigay sa kanya ng init na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taong pagsasama nila ni Donato. Ma'am, hinding-hindi namin kayo tatalikuran. Sa amin kayo ang tunay na Alvarez, pangako ng matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Fia ang isang uri na paghilom. Ang kanyang pagdurusa ay nagkaroon ng layunin. Ang kanyang pagkawala ay naging daan para sa kalayaan ng iba. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pagtitipon isang anino, ang dahan-dahang sumisilip mula sa labas ng garahe. Si Doña Imelda na hindi mapakali dahil sa nararamdamang kakaiba sa mga trabahador, ay natpasyang bumisita sa mola sa kalagitnaan ng gabi. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tuyong lupa ay tila isang babala. Mabilis na itinago ni Mang Cardo si Fia sa likod ng mga sako ng uling habang dahan-dahang pumasok ang matandang Alvarez sa garahe. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa hangin tila lason na humahalo sa amoy ng langis. Anong ginagawa ninyo rito ng ganitong oras? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng hinala. Nagpaplano ba kayo ng welga? Tandaan ninyo, patay na ang amo ninyo. Ako na ang batas dito. Tumingin ang matanda sa lamesa at nakita ang isang naiwang piraso ng legal na dokumento na hindi agad na itago ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang dahan-dahang inaabot ang papel. Ang bawat insultong nanggagaling sa bibig ng aking biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng aking nakaraan, masakit matulis at walang pasubali. Napatigil ang hininga ni Feliciana sa likod ng malalaking sako ng uling. Ang amoy ng alikabok at langis ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng kahit anong ingay habang nararamdaman ang bawat mabigat na tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa harap niya nakita niya ang anino ni Doña Imelda na dahan-dahang yumuyuko para abutin ang folder sa lamesa. "Don't tell me you're hiding something, Cardo. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng pangalan ni Donato. Anumang transaksyong hindi dadaan sa amin ay ituturing kong pagnanakaw." Ang boses ng matanda ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Doña Imelda, sa papel mabilis na kumilos si Mang Cardo. Sinadya niyang itumba ang isang bukas na lata ng langis sa gilid ng lamesa. Ang malapot at itim na likido ay mabilis na kumalat, tinalamsikan ang suot na mamahaling sutla ng matandang Alvarez at nilamon ang mga papeles sa ibabaw nito. "Ay, pasensya na po, senyora, napakagaslaw ko po talaga." Ang boses ni Mang Cardo ay puno ng pagkukunyari habang nagmamadaling kumuha ng basahan. "You stupid old man! Look what you did to my Chanel!" Sigaw ni Donna Imelda habang nandidiring lumalayo sa lamesa. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit habang tinitingnan ang dumi sa kanyang damit. "Linisin mo ang kalat na yan at ang mga papeles na yan itapon mo na. I don't care about your messy logs anymore." Sa mabilis na pag-alis ng matanda, naiwan ang nakabibing katahimikan sa garahe. Dahan-dahang lumabas si Fia mula sa pinagtataguan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pot. Narinig niya ang bawat tawag ni Doña Imelda sa kanya bilang salot at walang kwentang tagapagmana bago ito tuluyang lumabas. Ang bawat salita ay tila lason na dahan-dahang nagpapatigas sa puso ni Fia. "Salamat, Mang Cardo," mahinang bulong ni Fia habang tinitingnan ang nasirang folder. Bagaman basa ng langis, alam niyang ang tunay na kopya ay ligtas na sa kamay ng kanyang abogado. Samantala sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Donato. Nakatayo siya sa harap ng malaking portrait ni Fia sa sala, may hawak na baso ng alak, pero hindi niya ito magawang inumin. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang pag-iisip ay nilalamon ng isang kakaibang pakiramdam, isang mist ng pagdududa na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang masyadong madali ang lahat? Bakit parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim?
Pumasok siya sa silid-tulugan nila ni Fia at nagtungo sa malaking vault na nakatago sa likod ng aparador. Ito ang kinaroroonan ng mga huling gintong bar na pagmamay-ari ng pamilya Alvarez. Inilapat niya ang kanyang fingerprint sa scanner, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Ngunit sa halip na bumukas ang pulang ilaw ng scanner, ay kumititap, kasunod ng isang malamig na boses mula sa makina. Access denied. Biometric data has been reset. Napaatras si Donato ang kanyang baso ng alak ay muntik ng mahulog. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang magre-reset ng security system kung siya lamang at si Fia ang may access dito? Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran habang tinititigan ang saradong pinto ng vault. Sa sandaling yun natanto ni Donato na ang ghost na ipinagluluksa niya ay baka hindi pa talaga tuluyang nakakaalis sa loob ng kanyang tahanan. Ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw ay hindi ang pagkuha ng ginto, kundi ang unti-unting pagbura sa iyong katinuan sa harap ng mga taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Donato nang makita ang figura sa pintuan. Ang anino nito ay humahaba sa sahig ng silid-tulugan tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngunit nang tumama ang liwanag, nakita niya si Mang Cardo, ang matandang driver at kapatas na matagal ng tapat sa mga Alvarez. Hawak ng matanda ang isang barya ng ginto, ang kaisa-isang baryang madalas paglaruan ni Don Alvarez nung nabubuhay pa ito. Sir Donato, nahulog niyo po yata ito sa labas ng vault. Ang boses ni Mang Cardo ay kasing lalim ng hukay, walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tila isang babala. Paanong nakuha mo yan? At bakit ka nandito sa kwarto ko? Bulyaw ni Donato, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Mabilis niyang hinablot ang barya. Naramdaman ang lamig nito na tila ba nanggaling sa kabilang mundo. Pinapunta po ako ni Doña Imelda. May mga pulis po sa labas. Gusto po nilang inspeksyonin ang opisina ni Ma'am Fia. Sagot ng matanda bago dahan-dahang tumalikod. Sa bawat hakbang ni Mang Cardo, palayo naramdaman ni Donato na tila ba ang bawat pader ng mansyon ay nagsisimulang gumuho. Samantala, sa labas ng hacienda, isang ingay ng mga sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. 3 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat ng malaking gate. Lumabas si Doña Imelda, suot ang kanyang itim na belo, ang kanyang muka ay puno ng peking pighati, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Officer Dalian Niño, ang kumpanya namin ay nawalan ng halos 50 milyong piso at lahat ng ebidensya ay itinago ng manugang ko bago siya nawala. Hikbi ng matanda sa harap ng mga pulis. Ang frame-up ay ganap na. Sa paningin ng batas, si Feliciana Alvarez ay hindi lamang isang biktima ng aksidente, kundi isang magnanakaw na tumakas sa kanyang kasalanan. Mula sa malayo sa anino ng mga puno ng mga nakatayo si Fia. Nakabalot siya ng isang lumang shawl, ang kanyang muka ay natatabunan ng dilim. Nakita niya kung paano pumasok ang mga pulis sa kanyang opisina, kung paano itapon ni Donato ang kanyang mga paboritong libro sa sahig, at kung paano ilabas ang mga pekeng dokumento na siya mismo ang pumirma. Naramdaman ni Fia ang pag-akyat ng isang marahas na damdamin sa kanyang lalamunan, isang halo ng panlalamig at naglalagablab na pot. Nakita niya ang kanyang asawa na yumayakap kay Marcela sa gilid ng hagdan habang ang mga pulis ay abala sa paghalugog. Ang bawat haplos ni Donato sa buhok ni Marcela ay tila isang sampal sa 10 taon ng katapatan ni Fia. "This is the limit, Papa," bulong ni Fia sa hangin ang kanyang boses ay tila isang panata. "Gusto nilang maging biktima, sige. Ibibigay ko sa kanila ang isang trahedya yang hinding-hindi nila makakalimutan." Dahan-dahang kinuha ni Fia ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na nag-uugnay sa kanya sa mundong, pilit siyang binubura.
Isang mensahe ang ipinadala niya kay Victoria. The wolves are feasting. It's tea, hindi mamatay-matay ang sakit dahil kahit ang sarili kong pangalan ay ginamit na nilang pako sa aking sariling krus. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga luhang hindi ko na kayang ilabas dahil ang puso ko ay unti-unti nang nagiging kasing tigas ng batong hinuhukay sa mola. Napatitig si Donato sa duguang mansa sa sahig ng opisina ni Fia. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Dugo, paano magkakadugo rito, officer? Baka may pumasok na magnanakaw. Ang nauutang na depensa ni Donato, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa madilim na lagusan sa ilalim ng lamesa. Matnyanakaw o, baka naman ang asawa mo ang biktima rito, Donato? Ang boses ni Doña Imelda ay sumabat puno ng peking gulat habang nakahawak sa kanyang dibdib. Baka sa sobrang bigat ng kasalanan ni Feliciana, nagawa niyang sakta ng sarili niya para magmukhang biktima, Officer, dalian ninyo ang investigasyon. Baka nasa loob pa siya ng lagusang yan. Habang nakakagulo sa itaas sa kailaliman ng mola, dahan-dahang gumagapang si Fia sa loob ng Tunnel 7. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay sa malamig at mamasa-masang pader ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong ama. Sa likuran niya ay si Mang Cardo, dala ang isang maliit na lampara na nagbibigay ng aandap-andak na liwanag sa madilim na lagusan. Naramdaman ni Fia ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang dambuhalang bigat na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Sa isang sulok ng tunnel, napaupo siya sa isang lumang kahoy na kahon. Doon sa gitna ng katahimikan at amoy ng uling tuluyan nang bumigay ang kanyang katatagan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumapang sa kanyang madungis na pisngi. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahang hubarin ni Mang Cardo ang kanyang kupas at luma ng jacket upang ibalot sa nanginginig na balikat ni Fia. Ma'am Fia, dito muna tayo. Ang lupang ito ang nagpalaki sa inyo, hinding-hindi kayo tatalikuran nito. Ang mga Alvarez ay hindi sumusuko sa dilim, bulong ng matanda. Ang haplos ng jacket na amoy pawis at lupa ay mas nagbigay ng init kay Fia kaysa sa lahat ng mamahaling sutla na ibinigay sa kanya ni Donato. Mang Cardo, bakit kailangan nilang gawin ito? I gave them everything. I loved him more than my own life. Pira-pirasong bulong ni Fia. Ang kanyang boses ay tila isang daing ng isang pusong pinunit-punit. Dahil ang ginto, ma'am, ay nakakabulag, pero ang katapatan ay nakakakita kahit sa gitna ng pinakamadilim na tunnel. Sagot ni Mang Cardo habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na bote ng tubig. Samantala sa itaas, pumasok si Marcela sa opisina ni Fia Tila, isang reynang nagnanais na angkinin ang bawat sulok ng silid. Lumapit siya sa duguang mansa at dahan-dahang na umiti ng hindi nakikita ng mga pulis. Your end is near, Fia. Kahit ang mga pader na ito ay isinusuka na ang alaala mo, bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanilang selebrasyon ay panandaliang natigil nang muling sumigaw ang pulis mula sa loob ng lagusan. Sir, may nahanap kaming isa pang bagay, isang recorder na kasalukuyang nakabukas. Napatigil ang tibok ng puso ni Donato. Mabilis siyang lumapit, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang kunin ng pulis ang maliit na gadget, isang familiar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Donato nung gabing nagpaplano sila ni Marcela. Don't worry, Marcela. Pagkatapos nito, we will bury Fia and her father's legacy together. Ang lahat ng ginto ay mapupunta sa atin. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng semento. Ang bawat mata ng mga pulis ay nakatuon na ngayon kay Donato na no'y tila isang rebulto ng takot. Me to set the trap.
Ang pinakamabisang lason ay hindi iyong iniinom ng biglaan, kundi iyong mga salitang nanggagaling sa bibig ng isang kaaway na nagkukunwaring kakampi habang dahan-dahang hinahawakan ang iyong kamay. Sa gitna ng kadiliman ng Tunnel 7, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang munting apoy mula sa lampara ni Mang Cardo. Ngunit ang kapayapaang nararamdaman ni Feliciana ay muling nayanig nang marinig niya ang tunog ng marahang pagklik ng sapatos sa magaspang na sahig ng mola. Hindi ito ang mabigat na yabag ng isang minero. Ito ay tunog ng marang yang autoridad. Napakadilim naman dito, Fia. Hindi ko akalain na ang isang Alvarez ay magtatago sa ilalim ng lupa na parang isang takot na daga. Ang boses ni Senyora Victoria ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng tunnel kasing lamig ng hangin nanggagaling sa kailaliman ng mola. Dahan-dahang lumabas si Victoria mula sa anino suot ang kanyang mamahaling itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, tila isang mga ngaso na nahanap na ang kanyang huling biktima. Lumapit siya kay Fia at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na lumamon sa amoy ng uling at lupa. Senyora Victoria, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba ay nasa mansyon kayo para bantayan ng mga pulis? Mahinang tanong ni Fia habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig. I did my part, Fia. Ang blackout sa mansyon at ang boses na narinig ni Donato, that was my little gift to you. Para malito sila at magkaroon ka ng oras. Ngumiti si Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero gaya ng sabi ko, walang lebre sa mundong ito. Nasaan ang ginto? At nasaan ang dokumentong naglilipat ng 50% ng Alvarez Mines sa pangalan ko? Naramdaman ni Fia ang muling pagsikip ng kanyang dibdib. Ang babaeng inakala niyang salbabi na sa gitna ng malupit na dagat ay isa rin palang pating na naghihintay na maubos ang kanyang lakas. Inilipat ko na ang kumpanya sa kooperatiba ng mga minero, Victoria. Wala ka nang makukuha sa akin. Isang matalim na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fia. Ang tunog niyon ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na tunnel. You stupid girl! Akala mo ba ay lalaruin mo ako? Iniligtas kita sa asawa mong mamamatay tao at ganito ang isusukli mo sa akin? Sigaw ni Victoria, ang kanyang muka ay nabalot ng put. Kung hindi mapupunta sa akin ang minahang ito, sisiguraduhin kong dito ka na rin ililibing kasama ng mga alaala ng tatay mo. Sa itaas sa bukana ng minahan, dumating si Donato na tila baliw na sumisigaw. Dala niya ang isang sulo at isang bag na mga pampasabog na ginagamit sa pagbubungkal ng bato. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa desperasyon. Fia, alam kong nandyan ka. Kung hindi ako magiging mayaman, walang sinuman ang mabubuhay sa pamilyang ito. Narinig ni Fia at Victoria ang marahas na pagtakbo ni Donato papasok sa Tunnel 7. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay nadadala ng babala ng isang nalalapit na trahedya. Isang golden moment ang namayani nang biglang humarang si Mang Cardo sa harap ni Fia, hawak ang kanyang lumang itak, handang ialay ang huling hininga para sa anak ng kanyang yumang amo. Ma'am Fia, tumakbo na kayo sa lihim na labasan. Ako na ang bahala rito. Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na hindi kayang bayaran ng kahit anong dami ng ginto. Ngunit bago pa makahakbang si Fia, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong kabundukan. Ang tunog ng naglalakihang mga bato na nagbabagsakan ay lumikha ng isang nakakabinging ingay na tila ba ang langit ay bumabagsak sa lupa. Sinindihan ni Donato ang mga pampasabog sa bukana ng tunnel upang tuluyan ng ibaon ang lahat ng ebidensya at ang mga taong nasa loob nito. Ang makapal na usok at alikabok ay mabilis na bumalot sa paligid. Ang huling nakita ni Fia bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Victoria na puno ng takot at ang anino ni Mang Cardo na pilit siyang itinutulak patungo sa isang maliit na butas sa pader.
Minsan, kailangang gumuho ang buong mundo mo para lamang matuklasan mo na ang pundasyon ng iyong pagkatao ay gawa sa isang bagay na mas matibay pa kaysa sa kahit anong ginto. Ang unang naramdaman ni Feliciana ay ang lasa ng alikabok at bakal sa kanyang bibig. Ang paligid ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila ba maging ang hangin ay natatakot gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit tanging itim na usok at maliliit na kislap ng mga nagbabagang bato ang kanyang nakita. Ang kanyang baga ay tila nagnininga sa bawat paghinga, bawat hinaling ay may kasamang hapdi na tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ma'am? Ma'am Fia? Isang mahinang tinig kasing nipis ng sinulid ang narinig niya mula sa ilalim ng mga gumuhong troso. Si Mang Cardo. Ang matanda ay nakadapa ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag ni Fia laban sa mga nagbagsakang bato. Naramdaman ni Fia ang init ng malapot na likidong tumutulo mula sa braso ng matanda patungo sa kanyang kamay. Hindi na kailangang itanong ni Fia kung ano yon. Ang bawat patak ng dugo ni Mang Cardo ay tila isang mabigat na sumbat sa kanyang konsensya. Mang Cardo, huwag po kayong bibitiw. Please magtiis kayo, hikbi ni Fia habang pilit na itinutulak ang mga batong nakadagan sa kanila. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang magdugo. Ang kanyang mga daliri ay tila mababali na sa bigat, ngunit hindi siya tumigil. Ang galit na naramdaman niya kay Donato ay naging isang dambuhalang lakas na bumuhay sa kanyang nanghihinang katawan. Isang golden moment ang namayani nang sa gitna ng desperasyon narinig nila ang mahihinang kaluskos mula sa kabilang panig ng pader. Hindi ito ang marahas na tunog ng mga pampasabog ni Donato. Ito ay ang ritmo ng mga piko at pala ang tunog ng mga minerong nakakaisa. Nandito sila, Mang Cardo, ang mga tauhan nyo. Hindi tayo pinabayaan. Bulong ni Fia habang nararamdaman ang pag-alog ng lupa sa bawat pukpok ng mga minerong nais silang iligtas. Nang sa wakas ay bumukas ang isang maliit na butas. Ang liwanag ng mga headlamp na mga magagawa ay tila mga bituin na bumaba sa impyer na upang sila ay sunduin. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang maliit at tagong dampa, sa gilid ng bundok nakahiga si Fia. Maayos na ang lagay ni Mang Cardo, bagaman puno ng benda ang katawan. Hawak ni Fia ang isang maliit na itim na USB drive na nakuha niya mula sa lihim na silid ni Papa bago ang pagsabog. Ito ang gintong katotohanan, ang lahat ng transaksyon ni Donato, ang bawat sentimong ninakaw nito sa emergency fund at ang ebidensya na si Doña Imelda ang utak sa likod ng pagpalsipika ng kanyang mga dokumento. Bukas ang huling araw, Ma'am Fia, sabi ng isang minerong nagbabantay sa pintuan. Magpupulo ang lahat ng mga pinagkakautangan ni Sir Donato sa pangunahing opisina. Doon niya balak ideklara ang inyong kamatayan at ang pagsasara ng kumpanya. Tumingin si Fia sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim pa, ngunit sa dulo ng abot-tanaw, ang kulay ube at kahel ay nagsisimula ng humalo sa itim. Ang gabing ito ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat luha na pumatak ang bawat latay sa kanyang pagkatao ay gagamitin niyang sandata para sa darating na paghuhukom. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na himalang hindi nasira sa pagsabog. Isang anonymous number ang lumitaw sa screen. "Hello?" Mahinang sagot ni Fia. "Fia, makinig kang mabuti." Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, bagaman nanginginig sa takot. Si Clara. "I'm so sorry. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero si Donato, may dala siyang mga armadong lalaki bukas. Huwag kang pupunta ng mag-isa. May plano siyang patayin ang lahat na magrereklamo sa loob ng meeting. Fia, please, tumakas ka na." Napahawak si Fia sa kanyang leeg. Ang babala ni Clara ay tila isang malamig na hangin dumaan sa kanyang batok. Ngunit sa halip na matakot, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Salamat, Clara. Salamat dahil ibinigay mo sa akin ang huling piraso ng puzzle. Malamig na tugon ni Fia bago pinatay ang tawag. Lumingon siya kay Mang Cardo at sa mga minerong nakapaligid sa kanya. Ang mga taong ito na andang mamatay para sa kanya ang siyang magiging tunay na hukom bukas. Maganda kayo. Utos ni Fia, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na kailanman ay hindi narinig ni Donato. Dadalhin natin ang katarungan sa Hacienda Alvarez kahit dumanak pa ang huling patak ng ating pawis. Patay na ang asawa ko at kasabay ng kanyang pagpanaw ay ang paglaho ng lahat ng pondo na dapat ay ibabayad sa inyo. Wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanang iniwan tayong luhaan ni Feliciana. Ang boses ni Donato ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na boardroom ng Alvarez Mines, puno ng huwad na pighati at malamyos na pananalita na tila ba isang kanta ng isang anghel na may itinatagong sungay. Nakasuot siya ng itim na barong. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinapula upang magmukhang puyat sa pag-iyak. Sa kanyang tabi si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid, hawak ang isang puting panyo na dahan-dahang idinidampi sa kanyang mga mata, habang si Marcela naman ay nakatayo sa likuran, suot ang mamahaling itim na bestida na tila ba ipinagdiriwang na ang kanyang pagiging bagong senyora ng hacienda. Ang mga tuna at mga investors sa loob ng silid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng galit at pag-aalala. Ang tensyon ay naging kasing bigat ng semento. Bawat hininga ay may lasa ng pangamba para sa kanilang mga puhunan. Hindi kami naniniwala si Fia ay tapat sa amin. Imposibleng ninakaw niya ang pera. Sigaw ng isang matandang investor habang hinahampas ang lamesa. Ang tunog ng pagpukpok ng kanyang palad sa kahoy ay tila isang hudyat ng mabilis na pagtibok ng puso ng bawat taong naroroon. Iyon din ang akala ko. Mabilis na sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay naging matalas na tila isang patalim. Pero ang mga dokumentong nahanap namin sa loob ng kanyang vault ay hindi nagsisinungaling. Inubos niya ang lahat bago siya nagpakamatay sa mola. Utang na loob, tantanan nyo, na ang pagtatanggol sa isang magnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdedebate, ang malalaking pintuang kahoy ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay lumikha ng isang mahaba at nakakangilong alingaw-ngaw na tila ba nagmumula sa kailaliman ng hukay. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, bitbit ang amoy ng uling lupa, at isang pamilyar na pabango na matagal nang hindi na amoy sa loob ng opisina. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay matatag at may ritmo, isang tunog na hindi nagmamadali pero punong-puno ng otoridad. Ang kanyang muka ay may bakas pa na mga galos. Ang kanyang balat ay tila hinalika ng apoy at alikabok, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang diamante sa ilalim ng matirik na araw. Ang balita tungkol sa aking kamatayan ay medyo napaaga, Donato. Sayang naman ang itim mong barong, tila hindi mo na ito magagamit sa iyong selebrasyon. Naniga si Donato sa kanyang kinatatay. Unang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang panyong hawak ni Doña Imelda ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, habang si Marcela ay napahawak sa kanyang leeg, tila ba nauubusan ng hangin. Ang buong silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba nakakita sila ng isang multong naglalakad sa gitna ng liwanag. Dahan-dahang lumapit si Fia sa harap ng mahabang lamesa. Itinapat niya ang kanyang paningin kay Donato, isang paningin na walang halong takot, kundi puno ng kasuklam-suklam na awa. Inilabas niya ang maliit na itim na USB mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa laptop na nakakonect sa malaking screen sa dingding. Gusto ninyo ng katotohanan, heto, ang tunay na mukha ng inyong pighati? Sabi ni Fia, ang kanyang boses ay kasing patag ng semento. Sa isang iglap ang screen ay napuno ng mga listahan ng bank transfers.
Nakita ng lahat kung paano dahan-dahang inililipat ni Donato ang pondo ng emergency fund ng mga minero patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Marcela. Lumabas din ang mga voice recordings ni Doña Imelda habang binubulungan ng isang accountant kung paano pepekiin ang pirma ni Fia sa mga loan documents. Everything was a frame-up. You stole from the workers. You stole from me. Sigaw ni Fia bawat salita ay tila isang hagupit ng kidlat sa gitna ng bagyo. Sinungaling ka. Inimbento mo lang yan. Bulyaw ni Donato, pilit na inaagaw ang laptop. Pero hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki na kapapasok pa lamang, sina Mang Cardo at ang mga pinuno ng unyon ng mga minero. Huwag mong subukan, Sir Donato. Ang mga kamay naming puno ng kalyo ay handang lumaban para sa aming senyora, madiing sabi ni Mang Cardo. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahang hawakan ni Fia ang gintong relos ng kanyang ama na nakasuot sa kanyang kaliwang braso. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon siya sa mga manggagawang nakatayo sa likuran niya. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-asa na matagal nang ninakaw ng mga Alvarez. Hindi siya nakikipaglaban para sa pera. Nakikipaglaban siya para sa danggal ng bawat minerong nag-alay ng buhay sa kailaliman ng lupa. Humarap si Fia sa mga tuna na ngayon ay nanlilisik na ang mga mata kay Donato. Ang Alvarez Mines ay hindi na malulubog sa utang dahil simula ngayong araw ang 70% ng kumpanyang ito ay pag-aari na ng bawat minerong nagtatrabaho rito. Binago ko na ang titulo. Wala na kayong makukuha, Donato. You are officially an outsider in my father's house. Sa dulo ng kanyang huling salita, narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa labas, kasunod ng mabibigat na yabag ng mga awtoridad na may dalang warrant of arrest. Ang katarungan ay hindi laging matamis ang lasa. Kung minsan, may pait itong dala na tila abo mula sa mga pangarap na kailangang tupukin upang lumitaw ang hubad na katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Feliciana habang dahan-dahang pinupulot ang lumang larawan mula sa malamig na sahig ng boardroom. Sa gitna ng kaguluhan, ang marahas na pag-atungal ni Donato, ang mga hiyaw ng pagprotesta ni Doña Imelda, at ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga awtoridad, tila huminto ang mundo para kay Fia. Ang larawan ay kupas na may mga mantsa ng panahon, ngunit malinaw na makikita ang kanyang ama si Don Alvarez na may karga-kargang isang sanggol. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi kilala ni Fia, ngunit ang suot nito ay ang pamilyar na uniporme ng mga manggagawa sa mola noong unang panahon. Bitawan niyo ako, hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang bulyaw ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan ng pag-iisip ni Fia. Nakita ni Fia kung paano pusasan ng mga pulis ang kanyang biyenan. Ang reyna ng Hacienda Alvarez na dati ay hindi madampian ng alikabok ang mga paa, na yon ay kinakaladkad palabas sa harap ng mga taong dati ay kinaluluhaan niya. Lumapit si Fia kay Donato. Ang kanyang asawa ay nakayuko ang buhok, na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Fia, please, pakinggan mo ako. I was manipulated by my mother. Ginawa ko lang ang lahat dahil takot ako sa kanya. Ang boses ni Donato ay puno ng gaslighting, isang huling pagtatangka na gamitin ang pag-ibig ni Fia bilang panangga. Tinitigan siya ni Fia ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkapagod. Donato, ang nakakatakot ay hindi ang iyong ina. Ang nakakatakot ay ang katotohanang sa loob ng 10 taon na tulog ako sa tabi ng isang linta na dahan-dahang inuubos ang aking hininga. You didn't just steal my money, you stole the person I used to be. Sa isang iglap, marahas na hinila ng mga pulis si Donato. Kasunod nito ay si Marcela na bago tuluyang mailabas, ay muling lumingon kay Fia na may mapanuyang ngisi. Tingnan mo ang larawang hawak mo, Fia. Hindi ka ang nag-iisang Alvarez na. Lupang ipinamahagi mo sa mga minero, kalahatiin yan ay pag-aari ng batang nasa larawan. Ang tatay mo ay isang manloloko rin, gaya ni Donato.
Naramdaman ni Feli ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, tila ba may isang matalim na karayom na itinusok sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang balikat, si Mang Cardo. Ma'am Fia, huwag po kayong makinig sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng isang ahas, mahinang sabi ng matanda. Tumingin si Mang Cardo sa larawan at dahan-dahang bumuntong hininga. Ang katotohanan po tungkol sa larawang yan ay hindi isang lihim ng pagkakanulo, kundi isang lihim ng pagsasakripisyo. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat, pero sa ngayon, hayaan niyo munang hugasan ng ulan ang dumi ng gabing ito. Paglabas ni Fia sa opisina, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang Hacienda Alvarez ay nababalot ng kadiliman, ngunit sa kabilang dulo sa tapat ng mga dampa ng mga minero, nakita ni Fia ang mga munting ilaw na nagsisindi, isang selebrasyon ng kalayaan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa 10 taon ng kanyang pagiging martir. Ngunit habang tinitingnan niya ang kupas na larawan sa ilalim ng liwanag ng kidlat, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ang babae sa larawan? At nasaan ang batang dapat ay kahati niya sa bawat butil ng gintong na iwan ni Papa? Minsan ang pinakamabigat na pasan ay hindi ang kasalanan ng ating mga kaaway, kundi ang pagdududa sa danggal ng mga taong ating minahal at ipinaglaban. Dahan-dahang pumasok si Feliciana sa loob ng sasakyan ni Senyora Victoria. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang mahinang tugtog ng classical na musika ay nagsilbing pader laban sa marahas na buhos ng ulan sa labas. Hawak pa rin ni Fia ang kupas na larawan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang pilit na humahanap ng labasan mula sa kanyang puso. "You're shaking, Fia. Uminom ka muna," sabi ni Victoria habang iniaabot ang isang mainit na tsa. Ang boses nito ay wala na ang talas ng pagiging negosyante. May bahid na ito ng isang pag-unawang tangi mga dumaan lamang sa apoy ang makakaramdam. Sino sila, Victoria? Sino ang babaeng ito at ang sanggol na karga ni Papa? Nanginginig na tanong ni Fia, ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa larawan. Totoo ba ang sinabi ni Marcela na may iba pang pamilya si Papa? Huminga ng malalim si Victoria at tumingin sa malayo sa abot tanaw kung saan ang mga ilaw ng minahan ay dahan-dahang naglalaho sa dilim. Ang babaeng yan ay si Elena, ang nakababata kong kapatid, at ang sanggol na yan ay hindi anak ng iyong ama. Yan ang anak ni Elena sa isang lalaking. Tinalikuran siya noong nalaman niyang buntis ito. Napatigil ang paghinga ni Fia. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang munting liwanag na dahan-dahang tumutunaw sa yelo ng pagdududa sa kanyang dibdib. Your father, Don Alvarez, was the only one who helped us. Pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay pira-piraso dahil sa emosyon. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng anak sa labas ay isang malaking kahihiyan sa aming pamilya. Itinago ni Don Alvarez si Elena sa loob ng asyenda. Pinangalagaan niya ang bata at ang aking kapatid hanggang sa huling hininga nito. Ibinigay niya ang lahat ng suporta nang walang hinihinging kapalit. Ang larawang yan ay patunay ng kanyang kabutihan, hindi ng kanyang pagkakasala. Naramdaman ni Fia ang isang matinding kagaanan sa kanyang balikat. Tila ba ang dambuhalang batong nakadagan sa kanya ay biglang naging alikabok. Ang kanyang ama ay nananatiling bayani sa kanyang mga mata, isang lalaking hindi lamang ginto ang hinuhukay, kundi pati na rin ang pag-asa para sa mga taong nawala na nito. Isang golden moment ang namayani ng yakapin ni Fia ang larawan sa kanyang dibdib, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Paglipas ng ilang araw, ang Hacienda Alvarez ay binalot ng isang kakaibang katahimikan.
Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng paghilom. Nakatayo si Fia sa tapat ng puntod ng kanyang ama. Malinis na ang paligid at puno ng mga sariwang bulaklak. Sa kanyang tabi ay si Mang Cardo at ang iba pang mga minero suot ang kanilang pinakamaayos na damit. Dito sa harap ng kanyang ama, nilagdaan ni Fia ang huling dokumento ng kanyang divorce kay Donato. Ang bawat tulas ng panulat sa papel ay tila tunog ng isang kadenang tuluyan ng naputol. Wala na ang apelidong Alvarez Donato. Simula ngayong araw, siya ay muling magiging si Feliciana Alvarez, ang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Tapos na papa, bulong ni Fia sa hangin. Ang mola ay ligtas na. Ang mga manggagawa ay may kinabukasan na. At ang iyong pangalan ay mananatiling malinis. Lumingon si Fia sa malawak na lupain. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa tapat ng mga dampa, ang mga minerong nagtatawanan habang naghahanda para sa susunod na shift. Ang hacienda ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat butil ng ginto na kinuha mula sa lupang ito ay magsisilbi na ngayon para sa lahat, hindi para sa iilan. Habang naglalakad siya palayo sa sementer, nakita niya si Senyora Victoria na naghihintay sa tapat ng gate. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Fia ang isang tunay na niti mula sa kanyang dating karibal. Ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay natapos na rin pinalitan ng isang paggalang na binuo mula sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling munting liham ang iniabot sa kanya ni Mang Cardo. Galing ito sa loob ng bilangguan mula kay Donato. Ang katotohanan ay hindi laging matamis, ngunit ito ang tanging tubig na makapaghuhugas sa bawat dumi ng pag-aalinlangan na itinanim ng ating mga kaaway sa ating kaisipan. Nanginginig ang kamay ni Feliciana habang binabasa ang huling linya ng sulat ni Donato. Ang bawat salita ay tila isang talsik ng asido na sumisira sa kapaya, paang kapira-piraso pa lamang niyang nabubuo. Tumingala siya at nakita ang anino ni Mang Cardo na nakatayo sa dulo ng opisina, tahimik at hindi gumagalaw, tila isang rebultong saksi sa nakaraan. Fia, hindi lahat ng ebidensya ay nahanap mo sa USB. May isang bagay na hindi ko sinabi sa pulis, ang gintong hinahanap nyo, matagal na nilang ninanakaw sa ilalim ng ilong mo. Ang mga minerong akala mo ay tapat sa'yo, sila ang tunay na linta. Naramdaman ni Fia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Mang Cardo, tawag niya ang boses, ay pira-piraso at puno ng takot na muling magtiwala. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi ni Donato na ang mga tao rito, ang mga taong iniligtas ko, ang siyang nagnakaw sa amin ni Papa? Dahan-dahang lumapit si Mang Cardo. Inalis niya ang kanyang sombrero at lumuhod sa harap ni Fia. Hindi ito luhod ng isang alipin, kundi luhod ng isang taong may mabigat na pasanin sa dibdib. Ma'am Fia, patawarin niyo po kami kung itinago namin ito. Totoo po na may gintong hindi nakasulat sa kahit anong record ng kumpanya. 10 baras ng ginto, ma'am. Kami po ang kumuha niyo nung gabi bago mamatay ang inyong ama. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Fia. Ang sakit ng kataksilan ay muling gumuhit sa kanyang puso, mas matalim pa kaysa sa ginawa ni Donato. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang matanda. Kinuha po namin yon hindi para sa aming sarili, kundi dahil yon ang huling utos ni Don Alvarez. Alam niya pong malulubog sa utang si Sir Donato dahil sa pagsusugal. Alam niya pong darating ang araw na uubusin ni na Doña Imelda ang lahat. Sinabihan niya kaming itago ang huling yaman ng mga Alvarez at ibigay lamang sa inyo kapag ang mga uwak ay wala na sa hacienda. Inantay po namin na maging malakas kayo, ma'am. Inantay namin ang araw na kayo na ang tunay na may-ari ng inyong hininga.
Mula sa kanyang bulsa inilabas ni Mang Cardo ang isang luma at kalawanging susi ng isang kabaong na bakal. Nasa ilalim po iyon ng puntod ng inyong ama, ma'am. Ang gintong magsisilbing puhunan para sa bagong simula ng bawat pamilya rito sa hacienda. Isang matinding bugso ng emosyon ang humampas kay Fia. Ang akala niyang kataksilan ay isa palang dakilang pagsasakripisyo at katapatan na lumampas pa sa kamatayan. Ang bawat patak ng kanyang luha na bumuho sa sahig ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng ganap na kapatawaran at pasasalamat. Ang golden moment na ito ay hindi na tungkol sa ningning ng metal, kundi sa ningning ng pagkataon ng mga minerong itinuring niyang kapamilya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Hacienda Alvarez ay wala na. Sa halip, ang Cooperative of Esperanza ang siyang nakatayo sa paanan ng bundok. Ang mga mola ay hindi na lugar ng paghihirap, kundi simbolo ng pag-unlad ng bawat manggagawa. Si Fia, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay nakatayo sa gitna ng malawak na hardin ng mansyong dati ay bilangguan niya. Ngunit ngayon, ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaan ng sariwang hangin at tawanan ng mga bata na pumasok sa loob. Wala na si Donato at Doña Imelda sa kanyang isipan. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga abo na tinangay na ng hangin ng katarungan. Ang Marcela na dati ay tinik sa kanyang lalamunan ay isa na lamang malabong alaala sa likod ng rehas. Lumapit si Senyora Victoria, dala ang isang baso ng sariwang juice. "You look happy, Fia. Tunay na masaya," nakangiting sabi nito. "Dahil sa wakas, Victoria, nahanap ko na ang tunay na ginto," sagot ni Fia habang nakatingin sa mga minerong nagtatawanan habang naghahanda para sa piyesta ng bayan. Hindi ito nakabaon sa lupa. Narito ito sa bawat tibok ng puso ng mga taong nagmamahalan ng walang hinihinging kapalit. Tumingala si Fia sa langit. Ang bukang liwayway ay unti-unting nagkukulay ginto, tila isang basbas mula sa kanyang ama. Ang bawat hapdi ng nakaraan, ang bawat latay ng pagtataksil ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang Alvarez, isang babaeng mas matibay pa sa batong hinuhukay at mas nagninining pa sa gintong dinadalisay ng apoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga si Feliciana ng malalim pinalalaya ang huling piraso ng kanyang pighati at niyakap ang isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal.